Alright, so pag-usapan ulit natin to mga kapatid, yung expose nga ng China about sa Western brands o sa mga luxury brands, no? Kasabay ito mga kapatid ng patuloy na pagtataas ni President Trump ng taripa laban sa China. Ito na. Ito yung parang isa pa sa mga ganti ng China, no? Yung mga luxury brands, no? Parang winawasak nila yung illusion na eto'y galing mismo sa Italy, galing sa ganitong bansa, doon ginawa yan. Dito sinasabi nilang sa kanila rin yan mismo ginawa. Same material at same manufacturer mga kapatid, same original na ginamit doon sa mga bags na yan, pero di hamak na mas mura kaysa bibili ka doon sa mga butik. So ito na nga mga kapatid, no? Naglabas ang China ng visa-free 240 hours o katumbas siya ng mga 10 days. O tama, 10 days, 24 hours times 10. 10 days na pwede kang mamalagi sa China para mag-shopping. O, para mag-shopping mga kapatid, no? From Hermes to Gucci, yan, no? China explodes open market with visa-free entry for shoppers. So ito na nga, nagkakagulo na nga yung mga taong mahilig sa mga luxury brand at nag-uunahan na sila rito mga tol. Panoorin natin to mula rito sa Times of India. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. And after exposing luxury brands in brutal social media warfare, are offering 13% cash back on any purchases from American citizens. And not only that, from American citizen, 13% cashback. Mga tol, talaga matindi. Gera nilang dalawa, no? cash back on any purchases from American citizens. And not only that, they're gonna give you 280 hours of visa 280 hours, sabi 240. O, ito 280 hours daw mga tol. free entry into China to go shopping. China opens its border for visa-free shopping tours. Siyempre, dami pupunta niyan mga tol. O yan, 240-hour transit discounts and exclusive shopping tours. Buyers flocks to buy luxury brands at factory price. Diba? Sa mga mahihilig sa mga luxury brand dyan. China now offers 240-hour visa-free transit for travelers from US and Europe. Sa mga Pinoy, mabenta rin yan mga kapatid. Di ba nga, dito mahilig tayo sa mga ukay-ukay tapos makakakuha tayo ng mga ano doon, mga branded shirt. Di ba? Mahilig tayo sa ganyan. Ito, yan o, 150 USD. China combines visa-free entry with point of purchase rebates and luxury shopping tour packages. Wow. I found the perfect chair for my desk on Taobao, but I don't have the option for English so I can't figure out how to buy it. Ayan na. To boost buying white label luxury items directly from Chinese manufacturers. Diba? Kasi nga, mga tol, yung mga produkto nga na galing sa China, kapag ipapasok na nila yan, mga kapatid, sa Amerika, napakataas ng taripa na ipinapasok sa kanila. So kung hindi kami makakapagbenta sa inyo, kayo ang pumunta sa amin. Ganon mga tol ang technique, ganon ang style nila. Ang talino yun, no? Pinatungan nyo kami ng taripa. Sobrang taas ng taripa na ipinataw nyo sa akin. Sa amin. So pag nag-export kami sa bansa ninyo, ang taas na magiging presyo. O edi ganito na lang. Kayo pumunta rito sa amin. Ito yung inaalok ngayon nila. Mas mura, visa-free,
Kaya di yung mga mahihilig mag-shopping dyan, nagliparan ngayon sila papuntang China para mag-shopping. Shopping spree. Talino no? Oo. Happy sila Fila, Under Armour. Chinese factories have flooded social media with videos of luxury products. Biruin mo mga kapatid, para pati mga citizen nila, mga factory sa kanila, nagkakaisa silang lahat. Xianglong Apparel, who supplies the most yoga suits and 80 soft. From Hermes to Lululemon, China is exposing every single brand with receipt. May resibo. Xianglong Apparel, who supplies the most yoga suits and 80 soft OEM for Fila and Under Armour. Number 2, Hongqisheng Clothing, who produces yoga suits for Lululemon. Lululemon sells this jacket for nearly $100, but here only costs you $6 to $5. Ginoo, wow. From $100, mabibili mo na lang ng $6 to $8. Alam na mga kapatid kung sino target nito mga kapatid. Alam na kung sino target. Yung may mga dyan mga mahihilig mag-flex dyan. Siyempre, pag naglalakad kayo at suot-suot nyo yan, hindi nyo naman kailangan iwagayway mga resibo ninyo na doon nyo talaga binili yan sa mismong shop at boutique, di ba? Mahalaga suot-suot nyo. Same quality, same... sabi nga nila doon daw mismo ginagawa yun Ibibenta doon sa boutique o doon sa mismong retail shop ng $100, tapos sa kanila mabibili mo lang ng $6 to $8. Magkano yun mga kapatid? $6 to $8, wala pang 500 pesos yun. Di ba? With similar fabric and quality. Nothing a Similar fabric and quality. Chinese factory can't make. Brooks Brothers, a premium shirt brand from the States, actually produce most of their products all in China. Pakinggan nyo ulit yung sinabi Fabric and quality. There's nothing a Chinese factory can't make. Brooks Brothers, a premium shirt brand from the States, actually produce most of their products all in China. Most of their products daw ay ginagawa sa China mismo. Premium shirt daw yon na produkto sa US. One of their largest suppliers is actually based in Guangdong in China. Ralph Lauren, Armani, Nike, Dior, Lululemon, Apple, Michael Kors, Coach, Calvin Klein, Prada, Celine, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Halos lahat no? Ferragamo. So bilang magbabago yung paningin mo rito pag nakakita ka nito mga suot na to, anong yan? Mga made in China rin pala yung mga suot ninyo. May magkamahalan nga lang. Mga made in China lang pala yung mga suot ninyo. Pero mga kapatid, tulad nga ng isang reaction natin kanina, syempre, magtatalo pa rin yung isip mo. Teka, sa China yan Baka naman lang to, bawi lang to ng China sa US. Diba? Pero lang to, mga dupe lang to, mga replica lang to. Hindi talaga ito yung original, diba? Pwedeng ganun mga kapatid, pero ito yung sinasabi nila, malakas ang loob nilang sabihin to. Hindi sila natatakot na baka i-demanda sila ng mga brand na sabihin, teka, sinisiraan nyo kami. Sinisira ninyo yung namin, yung integrity namin, di ba? Sinasabi nyo mga made in China kami. Kung totoo naman talaga, may kontrata sila. Hindi makakapag-demanda ng ganun yun. Maliban na lang kung nakalagay dun sa kontrata na hindi mo pwedeng i-disclose yan. Di ba? Calvin Klein, Prada, Celine, Swarovski, Adidas, The North Face, Rimowa, Levi's, Burberry, Versace, Chanel, Cartier, Ferragamo, Timberland, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Puma, Uniqlo, Disney, Max Mara, Givenchy. The producing cost is only 1/10 of its price. 1/10 of its price yung mga ang puhunan o ang puhunan, producing cost. Past more than 30 years, we have been the OEM factory for most of the luxury brands around the world. Gucci, Prada, Coach, Louis Vuitton, you name it. But for this, I am not proud because we were only making our wages. The profit margin We are only making our wages. Sahuran lang sila. for the people who are actually making the bags are very low.
Siguro galing dito, yung mga materials, dito na nila sinusukat, ginaganyan. Tas doon na yung final, doon na nila kinakabitan ng logo. Kasi sabi nila 80% galing dito sa China. 'Di ba? Siguro dito ina-assemble yung bag. Dito tinatahi, dito ginukuha yung mga leather, dito kinakat, diyan mismo ina-assemble. Tapos isi-ship nila doon sa kung anumang bansa yon. Tapos yun na yung binivideohan nilang made in Italy yan, made in ganito yan. Kinakabit na lang doon yung pinaka-logo. Tapos ibebenta na nila ng halagang mga 1,000,000, pero pinagawa lang pala nila yun, mga nasa 50,000 pesos lang, mga ganun. Ayan nga, yung logo ay kinakabit na doon sa Europe para magbayad ka ng sobrang laki. Pero yung bag inassemble dito sa China. So now, to sum those up, the total cost will be 1,400 USD for one Birkin out of factory. But why Hermes will charge you 38,000 USD for one band? That's because for them 90% of the price is paid for its logo. Who are the suppliers behind Lululemon? Buti na lang ako, hindi ako mahilig sa mga luxury brand, mga ganyan mga tol. Diba? Dapat kasi babayaran mo doon yung pinaka-quality niya. Ano pinagkaiba nung tago 100 pesos o 500 pesos na t-shirt? Tapos anong ipinagkaiba niya sa 5,000 pesos na t-shirt? Diba? Pareho mong susuotin. Diba? Tapos pareho naman silang walang tatak. Makikita mo lang sa etiketa. 'Di ba? Hindi ka naman maglalakad ng nakaganong ka, 'di ba? 500 pesos na t-shirt, 'di ba? Halimbawa, bibilin mo siya sa pen shop, mga ganyan. Bibili mo sa Oxygen. Actually, mas mura nga 'yun eh. Syempre, namuhunan na sila doon. Marami silang pinapasweldo, magbabayad pa sila ng shop nila, nung renta doon sa shop. Kaya talagang may may overhead cost 'yun. Ganun naman talaga sa business, mga kapatid eh. Hindi naman pwedeng binili mo halimbawa siya ng 50 pesos, ibebenta mo ng 70 pesos, talo ka. Kasi sa upa pa lang, halimbawa pen shop for example o bench, magkano renta sa SM? Diba? Tapos may mga pasasahuring ka pang mga tauhan. So halimbawa ang cost niyan is 50 pesos, sabihin na lang natin, hindi mo pwedeng ibenta ng 100 pesos yun. Ibebenta mo talaga ng 500 to 600 pesos kasi nagbabayad ka pa ng mga endorser eh. Nagbabayad ka ng TV ads, nagbabayad ka ng mga social media ads. Marami kang binabayaran. Lahat ng yun nagkakapatong-patong kaya tumutubo ng ganun yung presyo. Alam ng mga nagninegosyo yun. Ako alam ko yun, mga kapatid, nagninegosyo din ako eh. So ganun yun. Pero syempre, anong pinagkaiba nung bibili ka ng 500 pesos na t-shirt at bibili ka ng overpriced na t-shirt na tigpa 5,000 pesos? Diba? Kasi may mga ganong t-shirt din, tagpa 5,000 pesos. Ako talaga, parang sa akin yun parang sobra-sobra para sa akin yun. Hindi ako magsusuot ng ganong kamamahal na damit. Kahit na may pambili ka, hindi pa rin eh. Parang hindi mo nakikita yung niya eh. Yung tawag dito, yung value para doon. Tuloy natin. Some of their yoga wears are actually from Xianglong Clothing and Hongqisheng Clothing. And guess what? Both factories located in Yiwu here. And these two factories also supply clothing for Fila and Under Armour. As you can see, the stainless stuff here, all available stuff. And here is the stainless bed, their lunch bed. As you can see, there are 4 or 5 colors On the table here, this is original pattern. By trying to reframe made in China as authentic rather than stigmatized. Reframe. By trying to rename. This exposure aligns with ongoing US-China tariff war and global recession timing. Napakatalino, mga kapatid, ng China sa naisip nilang to, mga kapatid. Sa totoo lang nakakabilib yung kanilang strategy.
China's broader agenda is to destigmatize its consumer goods industry internationally. Husay, no? Magaling, mga galing. Anong masasabi nyo dyan, mga kapatid? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.